Lahat mga kapatid, magandang gabi po. Isang maligayang kapistahan sa atin lahat. Isang maligayang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sabihin natin sa salitang English ay All Saints. Bigyan natin sa mahal na Panginoon isa pa malakas na palakpak. So mga kapatid, itong kapistahan na ito, siguro that is why nagbati si San Pablo ang mga Kristiyano taga Roma. Sinabi niya, the saints of the living God nga sinabi. Tayo rin mga kapatid, mga sando. Ito ang kalooban ng Panginoon. Sana ngayon mismo magiging sando at mga sando po tayo. Ang isipin natin mga sando at mga sanda, nandyan lang sila sa langit. Pero ang mga sando at mga sanda, minsan hindi tayo pansin, nandyan sila sa ating tabi. Pakitingnan ninyo yung tao na maupo sa tabi niyo. Tingnan niyo. Mukhang sando, di ba? No? Mukhang innocent. Wala ka ng tabi, no? Tingnan mo na ako. So mga kapatid, ito ang kalooban ng Panginoon. Para mukhang awa-awa tayo. Sabihin ng Panginoon, okay lang, maging santo tayo. Ito mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon. I will tell you ang history na paano dumating itong kapistahan na ito. Kung pupunta tayo sa Roma, doon sa malapit sa Coliseum, makita natin isang malaking, hindi masyado malapit sa Coliseum. Anyhow, sa Roma, isang malaki na bilog na simbahan. Itong bilog na simbahan, mga kapatid, it was constructed, isang templo dedicated to Apollo or Zeus, ganun po. And it was built, mga kapatid, 300 BC by King Hadrian. Tingnan niyo, 300 BC, na walang bubong. Talagang isang malaki na struktura. And in the year 700 AD, ang emperador noong panahon, ang pangalan niya ay si Emperor Phocas. And he donated that temple, mga kapatid, sa Santo Papa noon, Pope Boniface the Fourth, Bonifacio de Cuatro. Anyhow, si Pope Bonifacio, mga kapatid, he dedicated it to ating mahal na ina at lahat ng mga santo, lalo na ang mga martir. Since that time onwards, mga kapatid, that dedication happened November 1. Then tuloy-tuloy pa rin ang itong pagdiriwag na ito. Itong kalooban ng Panginoon, mga kapatid, lahat po tayo, kahit anong tao, tayo, minsan magagalit nga, minsan masungit nga, etc., etc. Kahit ganun, sabihin ng Panginoon, subukan mo na. Subukan mo maging santo, subukan mo maging santa. Amen? Paano, mga kapatid? Yung simple nga tatlong bagay. Una, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating binyag, tinangko po tayo itong vocation. Hindi lang pa vocation magpari, hindi lang pa vocation sa bilang mag-asawa, hindi lang vocation sa mga madre, etc., etc. Pero ang pinaka mahalaga na vocation natin, mga kapatid, ay vocation to holiness, pagkabanal. Imagine pari ka, parang sabihin natin sa salitang Tagalog, tarantado. Anong banal-banal? Di ba, no? Ito sabihin ng Panginoon, mga kapatid, sana tayong lahat, that we call it universal call to holiness. Narinig pa natin, mga kapatid, unang pagbasa, ang libro ng Pakayag ni Juan. Nakita ni Juan isang pangitain. Una, sinabi niya, 144,000 ang mga tao, suot-suot ng puti. Nandiyan na sila sa harapan ng trono ng Panginoon.
Pagkatapos sinabi niya, nakita niya napakaraming tao mula sa lahat ng mga wika, lahat ng mga bansa, lahat ng mga tribo. Napakaraming tao. Hindi niya kayang bilangin. Tingnan niyo mga kapatid, sino ba ito? Napakaraming tao. Tayo, mga kapatid. Ito sabihin ng Panginoon sa atin lahat. Sana tayong lahat ay maging bahagi ng ito napakaraming tao na suot-suot ng puting damit nandyan sa tayo sa harapan ng trono ng Panginoon Diyos. Kung tayo mga kapatid, when we respond to that universal call to holiness, tinanggap po tayo nung ating binyag natin. Pangalawa na bagay mga kapatid, sabihin ng Panginoon, kung tayo mga kapatid, if we live as God's children, anak ng Diyos. Tingnan niyo ang dignidad natin. Isang anak ng Diyos, di ba Ito rin sinabi ni San Juan sa kaniyang sulat niya, Kapitulo 3, versikulo 1. Kayo, tayo, mga anak ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, the dignified na title na binigay ng Panginoon. Kahit ano tayo, kahit saan tayong galing, kahit saan tayo nakatira. Tingnan niyo, tayong lahat, ang mga kapatid ng ating Kuya si Jesus. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos Ama sa langit. So that is why mga kapatid, sabihin ng Panginoon, that we live, always be reminded of that dignity as God's children. Pangatlo po ay mga kapatid, sabihin ng Panginoon, binigyan niya sa atin a roadmap to holiness. Tingnan ninyo, sinabi niya dito sa Ebanghelyo, mapalad ang mga mapalad ang mga nakahapis, mapalad ang mga mapakumbaba, mapalad ang mga namimiti makatupad sa kalooban ng Diyos, mapalad ang mga makabagin, mapalad ang mga malinis na puso. At uli mga kapatid, sinabi niya, mapalad kayo dahil sa aking inahalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan. Mapalad daw tayo kapag mahirap na ang ating buhay. Sabihin ng Panginoon mga kapatid, bawat pagsubok sa ating buhay, it is an invitation to holiness. Kung marami tayong problema, marami mga pagsubok sa ating buhay mga kapatid, sabihin ng Panginoon sa atin, swerte ka, isang kandidato ka, mag-imben na. Sabihin ng Panginoon sa atin, kung may problema ka sa buhay mo, pagsubok ka sa buhay mo, okay lang, sabihin niya sa atin, ikaw, kandidato ka, mag-imben na. Kandidato ka, maging santo at mga santa. Siguro minsan gusto natin sabihin ng Panginoon, sabihin sa Kanya, tama na, sobra na po. Pero mga kapatid, alam ni Lord, kaya natin. Dahil siya magbigay sa atin ang itong kalakasan na pasanin ang mga crosses upang lahat tayo magiging banal na tao. Amen? Magsitayo po tayong lahat. Sumasambalataya